kay gandang pagmasdan ang iyong mga mata, kumikinang-kinang. Di ko maintindihan ang iyong mga tingin, labis ang mga ningning. Langit ay bumaba, bumababa pala ang tala. Third year high school, nagkasama kami sa isang retreat, hindi niya alam. Pero during that time, tandang-tanda ko siya kasi isang event yun sa retreat na kung saan kailangan magtumugtog sila, kumanta sila noon. And that time, nakita ko siya. I definitely asking God, bakit hindi ko siya nakalimutan? Until one day, nagkita kami sa PLB. Then, sabi ko sa kanya, kilala kita. Nagkita tayo sa isang retreat ng third year high school ako around 2012, December 21, 22, 23. 3-day retreat yun. Kilala ko siya doon, then nagkita kami sa PLB, then the story goes on. Kami nagka-developan ng feelings. So, dahil kami, nag-meet na kami una sa PLB. Yun yung pinaka-first place namin ng pagkikita. Then, sa church. Sa church, kasi lagi kami magkasama niyan sa lahat ng ginagawa namin sa simbahan. So, doon, parang nabuo yung aming pagkakaibigan, pagiging magkapatid, pagiging magkaibigan. Tapos, siya yung unang na-develop, alam ko Kasi, nung una, ang tingin ko lang sa kanya, kapatid lang. Tapos, yung pala, may meaning na sa kanya yung pagiging caring ko sa kanya. So, siya yung unang nakaramdam na parang gusto niya na ako. Tapos, nag-confess siya sa akin, doon lang na-develop yung nararamdaman ko for him. So, hindi agad. Kasi yung process yung pinagdaanan namin. Una, niligawan ko yung magulang niya. Mahirap pasagutin yung magulang niya, honestly. Pangalawa, traditional. Not the typical na ginagawa ko noon. Kasi dati, basta, yun na yun. Pinagluluto ko siya sa bahay nila. Hinahatid sundo ko siya. May araw na laan ako para sa kanya. Tapos, kung kaya kong ipagluto, yung family niya, pinagluluto ko. Typical, traditional na panliligaw. At goal ko lagi na mapatawa siya. Kasi ang ganda niya pag tumatawa siya, promise. Yung tawa niya, yung magandang musika na naglalaro sa akin. Feeling ko na pupulpil ko yung pagiging kasintahan ko sa kanya kapag lagi siyang tumatawa. And that's why, mas okay pa na nagiging kenkoy ako sa harap niya. Basta lang, masaya siya at nakikita ko nakangiti. At alam niya yun. Hello, love. Ito na tayo. Nandito na. So, I believe it is already God's perfect time for both of us na talagang may kasal na. Lagi lang natin itong pangarap dati, pinag-uusapan. Ngayon, reality na for both of us tsaka sa mga pamilya natin ngayon na kasama natin. So, my commitment is habang tayo ay pinagbubuklod ng Panginoon sa isang relasyon, sa isang tahanan na binigay niya para sa atin, I will stay faithful and loyal and committed to you as your wife. So, I'll do my best kahit na imperfect ako as a person. I know God will always bind us together kasi yun naman yung ginawa niya nung simula natin. So, alam ko mag-i-stay tayo, magtatagal tayo kasi yung love na yun ng Panginoon na binigay sa atin ay panghabang buhay. So, eto na. Enjoy na tayo mamaya. See you later. Ayan, message ko sa'yo, love. Dapat mamaya ko pa ito sasabihin since nire-record na ngayon. Gusto ko lang sabihin sa'yo, love, na gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng ginawa mo, lalong-lalo na sa pagtanggap sa akin, sa pagpili sa akin, sa pagmamahal mo sa akin. Kasi after so many years, bago tayo magkakilala, akala ko talaga wala na. Pero then God gave me you. Ever since alam mo na ikaw yung answered prayer ko, loving someone like you is the hardest thing I have done in my life. Bakit napakahirap mong mahalin? Una, anak ka ng pastor. Ang daming bawal. Pangalawa,
sa paningin ko at sa paningin ng Diyos, santa ka. Kulang na nga lang, punasan kita ng panyo at manalangin sa'yo. Kailangan ko lang talaga ay manampalataya. Dahil hindi ako isasama ng Diyos sa buhay mo kung wala kang magiging malaking bahagi sa buhay ko. And God showed me na kahit hindi ko alam na karapat-dapat ako sa tulad mo, ay pinapakita niya araw-araw sa 5 taon nating magkasintahan that I really deserve someone like you. Sa araw na ito na yung covenant ko sa'yo, commitment, pinapangako ko sa'yo, sa kanila at sa Diyos. Araw-araw kitang pipiliing mahalin. Maaring sa pagsasamang ito, hindi tayo palaging masaya at malungkot. Pero lagi mong tatandaan, gaya ng lagi kong ginagawa sa'yo, hindi kita iiwan, kakampi mo ko kahit inaaway mo ko. Kung ano ang kailangan mo, hanggat kaya ko gagawin ko para sa'yo, ganyan kita kamahal. Dahil mula ngayon, ikaw na ang uuwian ko. Pwede na tayong magkwentuhan, magdamag, magtawanan ng walang iniisip na oras. Mula sa araw na ito, pwede na tayong manood ng sine ng tayong dalawa lang, mas tipid. Mula sa araw na ito, pwede na natin gawin yung mga bagay na hindi pa natin nagagawa sa nakalipas na ilang taon. Once again, love, I love you. I love you palagi and thank you for having you in my life. Yeah, thank you, God. Love you. Say na lahat ng yon ay worth the wait. Palagi ko nga sinasabi noon sa'yo, kung ikakasal talaga tayo, sigurado akong God will make a way. Ngayong araw na to, totoo at buhay talaga si Lord kasi nangyari na lahat ng declarations natin. I know you are my suitable partner because romantic feelings was not a start for us. Di ba? Alam mo naman yan. At alam ng marami na hindi ganun ang simula natin. Ang Diyos talaga ang naglagay ng pag-ibig sa puso ko, kaya nalaman kong ikaw na ang mapapangasawa ko. Maraming salamat sa mga ginawa mo para sa relasyon nating dalawa. At dahil papunta na tayo sa exciting part, kung ano iniisip mo, no? Malalaman na natin ang magagandang ireregalo sa atin ng Diyos through our marriage. Today, I can finally say, you are now my home. Di ka na magpapaalam kasi uwi ka na sa akin. I love you, John May. Nakakailangan pang magtanong ng paulit-ulit. Ikaw lang ang iniibig. At kung di kumbinsido'y magtiwala ka. Hawakan ang puso't maniwala na ikaw lang ang siyang inibig. Ikaw lang ang iibigin. At sa iyong paglalambing, ako ay nahulog din.